Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon upang mag-aral po ng ating Empowering Forerunners. Nasa lesson 3 na po tayo at ang atin pong title na pag-aaralan sa araw na ito ay Empowered by Grace. Basahin po natin ang 2 Timothy chapter 2 verse 1 at ito po ay base sa translation ng NIV or New International Version. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ito ay paalala ni Pablo sa kanyang anak-anakan or sa kanyang tinuturuan na si Timothy. At noong mga panahon na yon, si Timothy ay batang-bata pa. Kaya kung ihahambing mo sa panahon natin ngayon, bilang mga kabataan, parang hindi sila masyadong pinapansin sa loob ng church, ano? Kasi bakit ang tingin kasi nila sa mga kabataan is walang alam, hindi pa masyadong advance yung kanilang nalalaman. Kasi tayo matanda, parang ang sinasabi natin, ang dami ko nang alam kumpara sa iyo, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ganon ang kalimitan sinasabi natin sa mga bata pa or sa mga kabataan. Kaya nga, kung ihahambing natin ito sa church, parang pinapaalala ni Pablo sa lahat ng mga bata pa sa iglesia. I am not pertaining to the kabataan lang, kundi yung bata pa in faith, okay, sa spiritual na kalagayan. So, sinasabi ni Pablo na kayo ng mga bata pa sa faith, huwag kayong mag-alala. Be strong in the grace, sa biyaya ng Diyos. Magpakatatag kayo alang-alang kay Jesus Christ. Ang sinabi ni Pablo ay isang illustration ng parang sa charger. At kung mapapansin ninyo, yung nandiyan sa picture, china-charge nung lalaki yung cellphone niya, pero hindi naman naka-plug in yung kable. So, sabi dito sa tanong, have you ever tried to charge your phone without plugging it in? Hindi pwede yun, tama? No matter how long you wait, it won't power up. Hindi mabubuksan yung cellphone mo or hindi ma-charge yung cellphone mo unless na lang i-plug in mo or ilagay mo yung kable doon mismo sa slot ng charging pin ng cellphone. So, in the same way, believers cannot live strong spiritual lives unless they stay connected to the source. Kaya nga, di ba, sabi ni Pablo, alang-alang kay Jesus Christ sa biyaya niya, magpakatatag ka. Kasi nga, hindi ka magiging matatag spiritually, especially doon sa mga bago pa lang na mananampalataya. Hindi ka magiging matatag kapag wala si Jesus Christ sa buhay mo or you are not connected with Jesus Christ. So, subukan mong umalis sa piling ni Jesus Christ. Hindi ka makakatagal sa mundong ito. Especially, ang dami ng mga hardship na pinagdadaanan ng mga tao ngayon. Kabi-kabilaan, kalamidad, wars, taggutom, kawalan ng trabaho, etc. etc. Diba? Kung wala ka pa sa Panginoon, lalong hindi ka makakatagal sa mundong ibabaw na ito. Kaya lang naman tayo nakakatagal kasi meron tayong faith kay God. Kaya lang, ang problema is mali lang yung way ng faith natin. Kasi pag sinabi natin may faith tayo kay Lord Jesus Christ, dapat yung mga salita niya inaaral natin. Kasi paano tayo magkakaroon ng malalim na faith kay Lord kung wala naman tayong napapakinggan na mensahe niya? Sabi nga ng Roma chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay mangyayari lamang kapag meron tayong naririnig na salita ng Diyos. Kaya nga kung iisipin mo, no, paano nag-advance ang mga mananampalataya na to, bakit sila nakatagal sa loob ng church, bakit until now naglilingkod pa rin sila, bakit sa buhay na ito peaceful ang mind nila, hindi sila natatakot, hindi sila kinakabakabahan sa mangyayari sa panahon, kasi may naririnig silang salita ng Diyos. Kaya nga sa atin ng mga bagong mananampalataya, lalo tayong magsipag. Ano sabi ni ni Pablo? Magtiyaga kayo alang-alang sa biyaya na ibinigay ni Jesucristo sa inyo. Okay, so puntahan natin yung pointers number 1 natin. Grace strengthens us in weakness. At ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect. Sabi ng Lord, ang biyaya ko ay sapat sa iyo, sapagkat ito ay kapangyarihan ko upang gawin kang perpekto.
Paul told Timothy to be strong in the grace, not in his own strength. The Apostle Paul learned that God did not always remove his weakness, but instead supplied grace that enabled him to endure, obey, and continue his calling. Meaning, God's power is most clearly displayed not when we are self-sufficient, but when we recognize our need for Him and depend fully on His grace. Grace fills the gaps when our ability meets its end. So, gusto ko ipaliwanag ito in Tagalog. Ang sabi po dito, in-explain ng ating aralin kung paano tayo magiging strong sa biyaya ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Yes, wala tayong kakayahan. Wala tayong skills. Lahat yan. Wala tayong talino kung hindi dahil sa Lord. Wala tayong strength kung hindi dahil sa Lord. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa Lord. Lahat ng meron tayo ngayon, and even yung position natin sa church, yung mga ministries natin sa church, yung pagiging leader natin sa church, or kung bakit ka nandito ngayon sa church bilang bagong mananampalataya, lahat yan ay galing sa Diyos. Walang atin. Kahit ang kaligtasan na meron tayo ngayon, hindi yan galing sa atin. Lahat yan ay galing sa Lord. Kaya nga, tayo nakaka-obey sa Lord, kaya tayo nakakapag-endure sa hardship, kaya tayo nakakapagpatuloy sa pagsaserve natin sa Lord, ay dahil yun lahat sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, wala din tayo ngayon. Wala tayo dito sa church. Hindi tayo ligtas. Wala tayong eternal life. Kaya lahat yan na i-earn natin, yung magandang buhay, may peace of mind ka, meron kang naririnig na salita ng Lord, nakakapag-contribute ka sa church dahil may maganda kang trabaho, biniyayaan ka ng Diyos ng trabaho, kaya nakakapag-tithes and offering ka na, nakakapag-serve ka sa Lord, may ministry ka, lahat yan. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, kung wala yung pagpapatawad niya sa iyo, until now, wala kang kaligtasan. Until now, wala kang eternal life sa heaven. Kaya, ano pa bang hahanapin mo? Since lahat na ibinigay ng Lord. Kung yung anak niya, ibinigay niya na, how much more yung mga bagay na meron tayo ngayong hinihingi sa kanya, hindi ba niya kayang ibigay yon? Kung ang kaisa-isang anak niya, ibinigay niya na. Iyon ay dahil sa biyaya niya. Supposed to be, hindi natin pwedeng ma-earn yan lahat ng bagay na yan na binanggit ko isa-isa. But because mabuti ang Diyos, mabiyaya ang Diyos, mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, kaya meron ka lahat ng tinatamasa mo ngayon. And even yung peace of mind, yung hindi ka natatakot, hindi ka nag-worry, lahat yan dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, maging grateful tayo. Maging mapagpasalamat tayo. Kasi lahat yan provide ng Lord sa atin. And even yung trabaho, kung tutusin, pwedeng in an instant, kung wala ka sa Lord, ma-aksidente ka or magkasakit ka. Pero, pinoprotektahan ng Lord yung buhay mo para hindi ka magkasakit. Kung magkasakit ka man, pagagaling ka kaagad ni God. Tama? Pinoprovide ng Lord. Isang hingi mo nga lang kay Lord, Lord, kailangan ko po pambayad ng ganito, kailangan. Nagsusupply ang Lord Agad-agad nagbibigay siya sa'yo. Basta yung faith mo totoo na nananampalataya ka kay Lord at nagtitiwala ka kay Lord at after mo mag-pray may peace of mind ka na bahala na si Lord sa buhay mo. Kapag totoo yung yung faith mo na yon sa panalangin mo, isusupply ng Lord Imposibleng hindi. Kasi ang Lord natin hindi siya sinungaling. When He said, He will never leave you nor forsake you, gagawin niya yon sa buhay mo. So in application, grace is not just forgiveness. It's empowerment. Hindi lang hanggang doon sa, tinanggap ka ni Lord, inaccept ni Lord yung buhay mo, pinatawad ka na yan. Hindi doon nag-end yun. Nagpapatuloy yun hanggang ngayon. Kasi bakit? Nakakarinig ka ng mensahe ng Diyos. Kaya nga, kapag ikaw ay nakakadalo ng gawain ng Lord, maging grateful ka. Nagpasalamat ka, Lord, salamat. Kasi may narinig na naman akong bagong teaching sa'yo. At least nadagdagan na naman yung faith ko. No? Minsan kasi tayo hindi tayo mapagpasalamat ang tingin kaagad natin sa pag-aaral ng salita ng Lord, ang tagal naman matapos, nakaka-boring naman, etc. etc. Ganun ang tingin natin. Ay, hindi si pastora ang ang preacher, hindi si pastora ang nagtuturo, hindi ako dadalo. Ganun po yung kasi yung tingin natin, no? Kaya tuloy, hindi tayo nakaka-advance sa ating faith. Pero kung titingnan natin yan, na kahit sino ang magsalita sa inyo, utal-utal man, hindi man marunong magtagalog or mabagal ang pacing ng pagbibigay ng preaching, no? Kahit sino pa yan, basta ang mahalaga po dito, tinatanggap mo yung salita ng Lord sa puso mo. Ang taong lumalago ay yung marunong tumanggap ng salita ng Lord
na may kasiyahan, na may kagalakan. Hindi niya tinitingnan kung sino yung nagsasalita. Ang tinitingnan niya ay yung ano ang laman nung binibigay na mensahe. Ganun po ang natututo sa Lord. Pansinin mo yung mga hindi natututo sa Lord. Sila po yung mapili. Ang gusto ko magpipreach lang sa akin, napakikinggan ko si ganito lang. Pero pagka iba na yung preacher, hindi na ako makikinig. Mali po yun. Di po kayo lalago dun. Magiging stagnant ang faith nyo kasi nagiging mapili tayo. Alam mo yun yung parang sa pagkain? No? Kasi ang salita ng Lord is parang pagkain yan eh. Pipiliin mo lang yung maganda at iaalisin mo yung pangit na naririnig mo, yung correction, rebuke, ayaw mo yon, ay hindi ka po talaga lalago dun. Parang sa pagkain, hindi ka magiging healthy. Kung puro baboy, manok, isda lang kakainin mo, wala kang gulay, hindi ka lalago dun. Hindi ka kumakain ng prutas, hindi ka magiging healthy. Amen? Kaya ka nagiging healthy kasi more on ang kinakain mo is with rich in vitamins and minerals. At nakukuha lang yon sa mga pagkain hindi natin kayang i-intake. Like yung ampalaya, yung okra, yung saluyot. Di ba? Ayaw natin kainin yan. Kasi malaway-laway, mapait, at kung ano-ano pa. Pero ito yung rich in vitamins and minerals. Hindi kagaya ng karne na protein lang talaga ang makukuha mo. Kaya kung gusto mo talagang lumago, wag mong piliin kung sino yung magpipreach. Wag mong piliin kung ano yung mga naririnig mo. Kahit yung mga negatibo, nasa tingin mo negatibo kasi correction is and rebuking is negatibo, i-accept mo yon kasi makakatulong yun sa'yo. Amen? Pangalawa, grace keeps us from depending God rather than our own strength. When we are weak, pride is stripped away. We stop trusting our abilities and start relying on God's power. Kapag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, inaccept natin ito, no? Nagpatuloy tayo, nai-strengthen tayo sa ating mga weaknesses. At nakikita natin na hindi pala ang buhay Kristiyano pansarili lang, kundi nakadepend tayo sa ating Panginoon. And that is humility. Nawawala po ang pagiging ma-pride natin once na lumalapit tayo at humihingi tayo ng strength sa ating Lord. Hindi natin makukuha yan kahit saan. Makukuha lang natin yung strength na to sa ating Panginoon. Yes, we are weak, pero palalakasin ka ng Lord once na ikaw ay lumapit sa Kanya. Amen? Grace turns trial into transformation. Instead of breaking us, weakness met with grace shapes our character and deepens our faith. So, ang grasya ng Diyos, hindi lang yan nagbibigay ng kalakasan sa atin, sa lahat ng mga kahinaan natin. Mahina kang magsalita, mahina ka sa thinking mo, sa logical mo, mahina ka spiritually, mahina ka sa emotion mo, mahina ang pakikipagrelasyon mo o socialization mo. Lahat yan hingin mo sa Lord. Kasi ang Lord mabiyaya. Amen? Ang Lord natin, punong-puno siya ng grasya. Hindi ka ba niya bibigyan kung ito yung ihihingi mo? Kagaya ni King Solomon, wala po siyang hiningi maliban sa, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Kasi ito yung kakailanganin ko para makapamuno ako ng tama. So sa Lord, yes, weak tayo, pero kapag meron tayong Diyos, lumalakas tayo. Amen? Pangalawa po, napunto natin, grace empowers us for service. By the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. So, sa Tagalog po, kung ano ako ngayon, iyon ay dahil sa biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya sa akin ay hindi naging walang kabuluhan. Sa halip, ako'y nagpagal ng higit kaysa sa kanilang lahat. Ngunit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na kasama ko. Anong sabi ni Pablo dyan? Hindi siya lumakas, hindi siya naging maghusay, hindi niya nagawa ang lahat ng bagay, no? Hindi siya nakapag-church plant or nakakuha ng mga maraming mananampalataya. Yun ay dahil sa kanyang sariling lakas. Hindi. Sabi niya dito, lahat ng yan, nakapagpagal ako, may kalakasan ako, may talino ako, meron akong na-church plant, meron akong bagong nabuksan, meron akong mga bagong mananampalataya na nadala sa Panginoon. Lahat po yan, sabi ni Pablo, lahat ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na kasama ko. Amen? Paul accomplished great things not because of skills or status but because of the grace working through him.
Though he accomplished many things, but without God's grace to forgive, he will accomplish nothing. He was accepted, restored, and used in the ministry because of God's grace. Ano po ang sabi diyan? Si Pablo, dati siya persecutor ng mga Kristiyano. Pinapapatay niya ang mga Kristiyano. Kung tutusin, hindi siya pwedeng patawarin ng Diyos doon dahil mamamatay tao siya eh. At yung mga pinapatay niya, yung mga mananampalataya pa. Kaya nga, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, nung tinanong niya, sino po kayo, Panginoon? Kasi nung time na biglang may lumiwanag sa gitna niya, at nabulag na siya. At hindi niya na makita kung ano yung mga nasa paligid niya. At tinanong niya, sino po kayo, Panginoon? Ang sabi ni Jesus Christ, ako ito, ang iyong inuusig. Paano kitang inusig, Panginoon? Sabi ni Lord, sa pamamagitan ng mga mananampalataya na sumusunod sa akin na inuusig mo. Grabe, no? Pagka meron pala tayong inuusig na mananampalataya, yung mananampalataya na yon, chinichismis natin or whatever na ginagawa natin sa kanila. Anong sabi ng Lord? Inuusig mo siya. Okay, balikan natin yung grace empowers us for service. Ang Lord natin, paano nangyari na na-empower si Pablo? Nung maki-encounter niya si Lord Jesus Christ, nung makilala niya si Lord Jesus Christ, yung nawalan siya ng paningin bigla, at nagkaroon lang siya ng paningin nung naniwala na siya na si God or si Lord Jesus Christ ay totoong Diyos. Kaya sa buhay natin, kailan lang tayo may empower ng grasya ng Lord, ng biyaya ng Diyos? Kapag tinanggap natin ng buong buo ang Diyos. Magmula noon, ang pinipreach niya na is maniwala kayo kay Lord Jesus Christ kasi ito ang nangyari sa buhay ko. Sometimes, gagawin ng Lord ang lahat ng bagay sa buhay natin para tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Alam mo yon, kaya kailangan pa bang bulagin tayo para lang makita natin na ito ang God, binigay niya na ang biyaya niya para sa ikaliligtas natin. So kung hindi tinanggap ni Pablo at hindi pinatawad ni God, si Pablo, wala din siya ngayon. Walang Pablo na nag-church plant. Walang Pablo na mananampalataya. Hanggang ngayon, pinapatay niya pa rin ang mga Kristiyano. Kung buhay pa siya hanggang ngayon, no? So, nakita niyo po yon, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos kay Pablo, para na sa ganon, si Pablo ay maging tunay na mananampalataya at hindi mali ang pananampalataya niya. Kinakailangan niyang gawin yun. Sometimes, ang biyaya ng Diyos, hindi siya hindi siya yung, sige, love kita, sweet kita, comfort kita. Hindi ganun eh. Ang biyaya ng Diyos, sometimes yung bibigyan kanya ng isang kalagayan na hindi mo kayang tanggapin. Sometimes, aalisin ng Lord sa iyo ang mga bagay na hindi maganda. Para nang sa ganun makita mo yung biyaya niya. So, ano ang sabi dito? Yung grace ng Lord, yun yung nagbibigay sa atin ng empowerment para makapagpatuloy. Kagaya ni Pablo. Kung hindi binigay ng Lord yung biyaya niya sa kanya, hindi siya pinatawad. Hindi siya makakapag-serve sa Lord ng totoo. So God doesn't only save, it equips us for ministry. Every calling, every assignment from God requires grace to fulfill. Mahirap mag-serve sa Lord, pero sa biyaya niya, makakapag-serve ka. Makakapagpatuloy kang mag-serve sa Lord sa biyaya niya. Kasi i-empower ka ng God. Amen? So in life application, God's strength is revealed through surrendered lives. Unless we surrender our lives, goal, plans, and skills, we cannot achieve great things. Si Pablo, lahat yon sinorender niya sa Lord. Sinorender niya yung dati niyang pananampalataya. Sinorender niya yung kanyang position bilang Pariseo at Saduseo. Sinorender niya yung mga kayamanan niya. Iniwan niya lahat yon, no? Nagpalit siya ng kanyang ministry. At nagmi-ministry na siya, nag-church plant na siya. From mamamatay tao, naging restorer siya. Naging rebuilder siya. No? So kung ano ka dati, kalimutan mo na yon. Isipin mo ngayon sa biyaya ng Diyos, kaya ka nakakapag-serve. Ako dati, sabi ko nga sa inyo hindi ako matino. Pero sa biyaya ng Diyos, magmula nung tinawag niya ako, lahat yun iniwan ko. Mga sin, kung ano yung kalagayan ko noon, nag-aaral ako ng dentistry, iniwan ko yon para makapag-serve ako sa Lord. Mahirap iwan ang mga bagay na inakap mo na. Kagaya ng kasalanan, no? Nag-i-enjoy ka kasi doon sa paggawa ng kasalanan. Inakap mo na kung ano yung posisyon mo, inakap mo na lahat. Diba? Lahat yun iiwan mo para lang makapag-serve ka sa Lord. Amen?
So true Christian service is not self-made effort, but grace-enabled labor. Kaya ka lang naman nakakapagpatuloy sa pagsaserve sa Lord. Dahil yan sa biyaya ng Diyos. Kung ano ka ngayon, dahil yan sa biyaya ng Diyos. When grace works in us, service becomes fruitful and not pain. So ano sabi dyan? Kapag nagpapatuloy ka sa biyaya ng Diyos, lagi mong ina-acknowledge na, Lord, salamat. Kasi nakakapaglingkod ako. Lord, salamat. Dahil nagagamit ako sa ministry. Lord, salamat. Kasi ngayon, iba na ako compare sa dati. Maging grateful po tayo kung ano tayo ngayon. Nakakapag-serve ka, nakakapagpatuloy ka, nai-strengthen ka, meron kang peace of mind, hindi man kagandahan ng buhay, pero payapa ka. Yes, lahat yan sa biyaya ng Diyos. Amen? Grace does not make us passive. It moves us to work harder with the right heart. Hindi dahil nabubuhay ka sa pananampalataya ay sapat na yung umupo ka at makinig ka. Hindi ganon. Kaya ka nandito, kaya ka nasa biyaya ng Diyos na maglingkod, makinig ng mensahe ng Diyos para gamitin ka ng Diyos para makapag-serve sa ibang tao. Gamitin ka ng Diyos para makakilala yung ibang tao. Kaya kung ikaw Kristiyano, hindi mo pinapangalantaran sa mga tao na ikaw ay Kristiyano na. Kasi nahihiya ka pa rin dahil kilala ka nila kung ano ka noon. Mga kapatid, hindi ka pa rin kumikilos sa biyaya ng Diyos. Ang taong kumikilos sa biyaya ng Diyos, kinakalimutan niya kung ano siya meron in the past. At nagpapatuloy na siya. Right heart, right service, success in service. Amen? Every effective ministry is the result of God's grace working through willing servants. Kung willing ka mag-serve, therefore, makakapagpatuloy ka sa Lord. Amen? Pointers number 3, grace sustains us through challenges. In Hebrews chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Sa Tagalog, kaya lumapit tayong may buong tapang sa trono ng biyaya ng Diyos upang tayo'y tumanggap ng awa at makasumpong ng biyaya na makatutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Anong sabi dito ni Pablo sa mga Church of Hebrews o sa mga Hudyo? Sabi niya, kaya ka lang nakakalapit sa trono ng Diyos dahil iyon sa kanyang biyaya. Kaya ka nakakatanggap ng awa dahil iyon sa kanyang biyaya. Kaya ka nakakahingi ng pangangailangan mo. Kaya ka nakakagalaw ngayon, no? Hindi ka bigo. Kasi dahil yun lahat sa biyaya ng Diyos. Paul knew that ministry would bring hardships. Alam ni Pablo yan. The moment na tinalikuran niya yung dati niyang faith, at ngayon ay followers na ni Jesus Christ, maraming hardship. Kasi during the time of Paul, lahat ng mga Kristiyano noon pinipersecute, pinapapatay talaga. At matindi ang torturing noon. So ano sabi diyan? Sabi ni Pablo, alam ko yung kahaharapin ko. Once na naglingkod na ako sa Lord. Pero ganoon pa man, sabi niya kay Timothy, doon sa una nating verse kanina, yun sa 1 Timothy. Pero alam ni Pablo na makakagalaw pa rin sila sa biyaya ng Diyos. Makakapagpatuloy pa rin sila sa biyaya ng Diyos. Makakapag-serve pa rin sila sa biyaya ng Diyos. Lahat yun eh. Iisipin mo eh, Lord, salamat. Kasi sa mga challenges na ito, nakakapagpatuloy ako dahil sa iyong biyaya. Maraming challenges po ang buhay Kristiyano. Andyan na yung pastor mo na lagi kang i-correct at i-review. One of the challenges na mahirap gawin ng isang Kristiyano. Kasi nasanay tayo doon sa free spirit tayo eh. Yung ayaw natin pinakikialaman tayo sa kung anong ginagawa natin. Pero magmula nung naging Christian ka na, marami nang nakikialam sa'yo. Nakikialam yung Bible study leader mo, nakikialam yung pastor mo sa buhay mo, nakikialam yung mga tao nasa paligid mo na bagamat hindi sila mga Kristiyano, no? Sasabihin nila lagi sa'yo, yan ba ang born again Christian? No? Yan ba ang naglilingkod na sa Panginoon? Pasagot-sagot. Di ba? Yan ang madalas maririnig mo sa mga nasa paligid mo na tao. Pero, magpatuloy ka. Dahil, nagpapatuloy ang tao na naglilingkod sa Lord dahil sa biyaya ng Diyos. Mahirap. Maraming challenges. Pero, the more na lumalapit tayo sa Lord, the more na ma-overcome natin lahat ng mga hardship na yan. Kagaya ni Pablo. Minsan umiiyak na rin siya. Lord, ano na ang gagawin ko? Nakakulong na ako. Tapos yung mga church member, naglipana sa labas, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa kanila. Nagsusulat na lang ako ng letter para dalhin sa kanila yung mensahe mo.
Ni hindi ko sila mahawakan para ipag-pray, hindi ko sila ma-anoint para mapag-pray. Wala na akong kakayahan, Lord, dahil nandito ako nakabilanggo. Pero ganun pa man, Lord, sa biyaya mo, tulungan mo ako, palakasin mo ako spiritually, nang sa ganun, hindi makita ng mga membro ko na mahina ako. Kaya nakakapagpatuloy si Pablo dahil sa grasya ng Lord at hindi dahil sa kanya. Nasa loob siya ng kulungan eh. Wala na siyang kakayahan gumalaw. Wala na siyang kakayahan na mag-reach out sa tao. Wala na, kasi nakakulong na siya. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakikita niya nagpapatuloy ang lahat. Dahil meron siyang pinasahan ng kanyang kaalaman sa paglilingkod. At yun ay si Timothy. Yun ang kagandahan kapag tayong mga leader, meron tayong pinapasahan ng trabaho. Meron tayong mga Timothy. Kapag wala na tayong Timothy, that's the end of our ministry. Kaya nga mga pastors, mag-train kayo. Maghanap kayo ng mga membro nyo na pwedeng i-train para magamit sa ministry. Huwag laging ang sasabihin nyo sa akin, wala, hindi na sila nagre-respond, hindi sila. Mga kapatid, ipag-pray nyo. Si Pablo, wala rin siyang kakayahang gumalaw kasi nakabilanggo siya. Pero anong sabi niya? Pinagpipray niya ang lahat ng mga membro. Kinakausap niya through letters. Hindi siya nagpapabaya kahit nasa bilangguan siya. Gumagawa siya ng mensahe ng Lord at sinusulat niya ito sa letter at ibinibigay niya doon sa mga dalaw niya. Isa sa mga dalaw niya si Timoteo. Hindi takot si Timoteo na pumunta doon sa bilangguan para kausapin si Pablo at kunin yung letter niya. At the moment na makuha niya na yung sulat ni Pablo, pinapadala niya yon. Sinasabi iyon ni Timothy sa lahat ng mga membro. At kaya naman, lumalakas pa rin ang mga membro. Dapat tayo ng mga leaders, ganon. May pinapasahan tayo ng mga Timothy natin. Na sila yung gagalaw kapag tayo ay nandoon na, nakabilanggo na sa sakit. Kasi tumatanda na eh. Kaya magiging bilanggo na tayo ng sakit, hindi na tayo makakagalaw. Stroke na. Pero kapag meron kang pinasahan na Timothy, may kikilos, may gagalaw sa GC mo. Ang mahirap kapag wala kang na-trained. Yun ang pinakamahirap ka sa lahat. Kaya nga tayo, nag-i-empower tayo ng mga new generation para meron tayong, para yung ministry ng Lord masustain. Amen? So, God's grace does not remove all challenges, but it keeps us standing, faithful, and hopeful while we go through them. Challenges are part of the Christian life. Opposition, such as opposition, sufferings, discouragement, and hardship will come. Lahat ng bagay na yan. May mga opposition. Yes, marami yan. Maraming magsasabi sa iyo na ganito ka, ganoon ka, parang ang pangit mo na pastor, hindi ka kumikilos, wala kang plano, etc., wala kang goal. Maraming ganyan sa loob ng church. Amen? Pero, hindi tayo hihinto. Kundi, itong challenges na ito yung hawakan natin. Uy, may opposition. Ibig sabihin, kumikilos ako, gumagalaw ako sa biyaya ng Diyos. Uy, may suffering, may discouragement, may hardship. Ibig sabihin, kumikilos ako sa biyaya ng Diyos. Amen? So, but grace ensures that trials will not destroy us. Grace rather strengthens our inner being, preserve our faith, and enables us to endure without giving up. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nakakapagpatuloy sa kabila ng maraming challenges. In application, Paul endured persecution, sufferings, and hardship, yet he remained faithful because grace sustained him, not comfort or ease. Kaya siya nakakapagpatuloy, hindi dahil may nagko-comfort sa kanya. Sa totoo lang, walang gusto mag-comfort sa kanya during the time na nasa bilangguan siya. Walang gusto. Kaya nga si Timothy lang ang makikita mo pumupunta doon sa bilangguan eh. Kasi walang gusto ma-persecute. Walang gusto mabilanggo din. Nakagaya ng nangyari kay Pablo. Walang taga-comfort si Pablo, maliban sa biyaya ng Diyos, maliban sa ating Panginoon. Yun na lang ang nagko-comfort sa Kanya. Grace is God's steady hand that holds us in the middle of the storm. Challenges reveal our weakness, but grace reveals God's sufficiency. Yan, ha? Grabe. Yung weaknesses, yun yung nagbibigyan sa atin. Ay, yung mga challenges, nagbibigay na mahina tayo. Dahil sa challenges, nakakapag-isip tayo ng negatibo. Nagda-doubt tayo sa biyaya sa biyaya ng Diyos, no? Pero dahil sa biyaya ng Diyos din, kung bakit nakakapagpatuloy tayo sa kabila ng ating kahinaan. Grace keeps us faithful when circumstances are unfavorable. Grace is not
an escape from hardship. It is God's provision to endure it. Yun ang kagandahan sa biyaya ng Diyos. Nakakapagpatuloy tayo dahil sa biyaya yun ng Diyos. Now, here is the conclusion and the challenge. Grace is more than a one-time gift. It's a continuous flow of divine strength that empowers your daily. Ano ang nakakapag-empower sa atin? Walang iba, kundi yung mga salita ng Lord. The more na nakakapakinig ka ng salita ng Lord, the more na lumalakas ka spiritually, the more na nagkakaroon ka ng kaisipan na, Lord, sana po makomfort ako. Sana, Lord, nandyan ka lang sa tabi ko, hindi mo ako iiwan. Sana, Lord, yung pamilya ko, huwag mong pababayaan, especially sa mga OFW. Be strong in grace, not apart from it. When you rely on grace, you'll find the courage to face every challenge, the strength to serve faithfully, and the peace to keep going no matter what comes. Do not waste the grace God has given you. Grace has strengthened you in your weakness, empowered you for service, and sustained you through challenges. The question now is not whether grace is available, but whether you will depend on it and live it out. So ano na lang ang katanungan dito? Alam na natin na ang biyaya ng Diyos, yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Anong meron tayo ngayon, lahat yan sa biyaya ng Diyos. Trabaho, relasyon na maganda, pagsiserve sa Lord, ikaw ay may ministry, lahat yan dahil sa biyaya ng Diyos. Kung hindi ka nakarating sa Empower Church Middle East, hindi ka makakapag-serve sa Lord ng kung anong meron ka ngayon. Hindi ka tatawagin pastor kung hindi dahil sa Empower Middle East Church. Dahil yan lahat sa biyaya ng Diyos. May umabot kasi sa'yo. May kinausap ang Diyos para abutin ka. Kaya ka nandito sa Empower Middle East Church dahil may umabot sa'yo na kinausap ang Diyos. Kung walang kinakausap ang Diyos, hindi ka makakapag-serve sa Lord, hindi ka makakapakinig ng mensahe niya. Now, sabi dito, ang question na lang is magdidepend ka ba doon sa biyaya ng Diyos or iiwan mo ang biyaya ng Diyos? Run to the throne of grace when you are weak. Serve faithfully by the power of grace. Stand firm in every challenge because grace is sufficient for you. Let grace be more than something you receive. Let it be something that transforms your life, your service, your trust, and endure the hardship. That is the reason why meron tayong mga training. Nang sa ganon, naririnig niyo ang mensahe ng Diyos at nakakapagpatuloy kayo dahil sa biyaya ng Diyos. Let us all pray.